What's up guys, Adrian here, and I'm back with another AutoCAD video tutorial. So, napakatagal na rin after ako gumawa ng AutoCAD video tutorial. Ang gawin natin ngayon is papakita ko sa inyo kung paano ako nagde-design ng electrical plan. This electrical plan was a project before. Ako yung isa sa gumawa nito. This plan is signed by professional electrical engineers. While I am a registered electrical engineer, allowed ako mag-design ng mga electrical plans. And this electrical plan is one of my work, and as of now, I guess kino-construct na siya. And papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong electrical plan, and para magkaroon din kayo ng basic idea kung paano mag-design ng electrical plan. So before that, I hope na nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko. So kung hindi pa, kindly click subscribe button sa ilalim ng ating video, and kung gusto nyo na maging updated sa mga ginagawa kong video is, make sure na i-click yung notification bell and select all. Okay? Let's proceed. So ito yung ating floor plan, which is a 44 square meters yung kanyang area dun sa lote. And I guess yung area nito is more or less 50 to 60 square meters, both ground and second floor. Itong project na to, ang kailangan lang dito is expansion ng kanilang bahay. Siyempre, since mag-a-apply sila for building permit, I designed their electrical plan. So, yung electrical plan dito is yung kanilang existing and also yung magiging expansion doon sa ating floor plan. For designing of electrical plan, ganito yung usually na ginagawa ko. First, nire-remove ko muna yung mga furnitures. Purpose nun is para mawala yung mga maraming drawings, especially doon sa mga furnitures na hindi naman dapat magre-reflect doon sa electrical plan. Minsan kasi nakakalito tumingin ng electrical plan, most likely kapag maraming furnitures or maraming drawing doon sa floor plan. Need natin i-minimize yung itsura ng floor plan para naman malinis siyang tingnan. Okay? Unang ginagawa ko dito is I used to remove all of the furniture. So, itong mga sofa, dining table, yung toilet bowl, yung mga kitchen appliances, so on and so forth. And after ko i-remove yung mga furnitures natin, ang ginagawa ko naman dito is I'm going to select all the floor plan. Ayan. So, kapag sinelect ko yung floor plan, ang gagawin ko dito is I'm going to select a color. So, ang purpose nito is para kapag nag-print na tayo ng electrical plan, hindi mangingibabaw yung drawing ng ating floor plan. Instead, ang mangingibabaw sa ating drawing is yung mga symbols or electrical symbols na ilalagay natin sa ating floor plan. Dito, sa properties natin sa color, usually ang sinaselect ko is yung true color. You can have your own color, basta hindi nalalayo sa color gray. Minsan kasi ang ginagamit kong color is yung 69, 69, 69. Yan, king gray na siya, no? And after that, ang sineselect ko naman sa ating line weight is yung 0 mm. Okay? So, dapat 0 lang siya. Okay lang naman kahit 0.05 mm. Pero for me, I used to select 0 kasi para manipis talaga yung printing natin doon sa ating plano. Pag kinlik ko na siya, naka-line weight na siya na 0. So, by that, ito yung itsura nung aking ginagawa doon sa electrical plan, which is yung naka-gray na siya, and also, maliit lang yung ating line weight. Then, after that, we can now proceed dito sa ating lighting layout. Sa lighting layout, purpose lang natin doon is mag-a-assign tayo na magiging location ng ating ilaw, location ng ating switches, and also yung location ng ating panel board, and mailalagay natin dito yung branch circuit designation natin doon sa mga ilaw natin. Sa power layout naman, ang kailangan naman natin doon is yung position ng ating outlets, yung ating circuit or branch circuit designation, and also yung ating panel board. Kaya natin ipakita yung location sila. So, sa lighting layout, gusto nating ma-expose dito is yung mga symbols natin sa ating drawings. Yung symbols natin dito, yung ating ilaw, ayan. So, yung ating ilaw, andito yung symbols niya. Also, yung mga broken lines na arc or curves, ito yung symbol natin for the switch wire. So, ang purpose lang nun is para ma-identify natin kung saan nakalocate yung ating switch wire, and also, doon natin malalaman kung saan nakalagay naman yung switch sa malapit doon sa ating ilaw. Ang existing dito sa ating plano, or existing na naka-install doon sa bahay is from toilet and bath hanggang sa dining.
So, ito talaga yung naka-install doon sa bahay. Pero ang kailangan lang natin doon is yung naka-expansion. But, need natin kasing isama yung expansion doon sa circuit para less yung ating cost doon sa ating installation. And also, para mapakita natin doon na ito yung nadagdag na loadings dito sa ating circuit. So, ito lang yung nadagdag sa kanya. But, syempre, ang ginawa ko dito is ito yung ating circuit line or circuit wire dito sa ating ground floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 yung nakakonect dito sa ating circuit number 1, which is yung mga lighting natin. And magdududa kayo kung bakit itong ilaw natin sa hagdan is nakalagay sa second floor. So, most likely kasi, yung mga 3-way switch natin is located sa hagdan. Andun yung dalawang 3-way switch natin. So, sa baba at taas. Then, yung switch natin sa taas, sa second floor, hindi natin kasi siya pwedeng i-locate doon sa ground floor yung magiging circuit na doon sa ilaw. Nasa second floor na yung designation natin ng circuit dito sa ilaw sa hagdan. Mapapansin nyo dito yung ating service entrance symbol. Ito yung service entrance sila based doon sa structure, no? And dito siya nakalocate talaga sa place na to. Existing pa rin to. But, pinakita lang natin na ito yung magiging location ng ating meter papunta sa ating panel board. Sa panel board, ang existing natin dito is yung panel board na nasa likod ng main entrance. If ako man ang magde-design nito, it is okay lang naman na nandito kasi para may access siya dito sa exit kung sakaling magkaroon ng emergency. Okay? Kapag ako nagde-designate ako ng mga switches, minsan, ilalagay ko siya kung saan pinakamalapit ang accessible kapag halimbawa is madilim na. Imagine natin na gabi na. Ayan. So kapag gabi na, dito ka syempre magmumula sa ating entrance. Para mapailaw ko itong dalawa, saan yung madaling access para buksan yung ilaw? Siyempre, dito tayo sa malapit sa pinto. Ayan. So, ito yung designation natin ng switches. Okay? Makikita natin dito, yung switch natin is dalawa. Switch A, B, or yung ating 2-gang switch. Purpose nito is para mapailaw ko yung dito sa labas, which is yung dalawang ilaw na to. So, yung pangalawa is yung dito sa living area. Halimbawa, andito na tayo sa living area. Nabuksan na natin yung ilaw na to. And gusto natin pupunta ng dining. Siyempre, madilim sa dining. Kasi, andito lang yung ilaw. By that, pupunta ako dito. Kasi ito yung pinakamagandang place kung saan nakalagay yung ating switch. Ito rin yung magiging switch papunta sa ating kitchen. Nag-designate ako rito ng 3-gang switch. Switch C, D, E. So, yung ilaw natin sa C, ito, sa bandang gitna ng dining at living. Yung switch D naman, papunta sa ating dining. So, yung isang ilaw lang dito. And then, yung switch in naman dito is yung ating kitchen. So, sa kitchen, ayan, isa lang ilaw natin dito. Kasi maliit lang naman yung kitchen nila dito sa kanilang bahay. Pupunta na tayo syempre sa bathroom kung sakali. Kung sa bathroom, iisa lang for sure ang ilaw. Or most likely dalawa. Pero for me, I designed only one light dito. Kasi enough naman na yung liwanag niya para ilaw yung ating toilet and bath. So, iisa lang yung switch natin dito, which is yung switch F. We have switch wire here. Nakalagay dito yung ating ilaw in the middle of our toilet. Designation natin ng ating branch circuit, most likely, ang gusto nila is around 10 light yung maximum. For me, okay lang naman na magdagdag ng ilaw doon sa ating circuit kasi mapakaliit lang naman yung loadings natin dito sa ating ilaw. Most likely kasi sa mga ilaw natin is mga LED. Maliit lang naman yung wattage na kinakain nila. Sample, we have 6 watts na ilaw. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. So, 7 times 6 is almost 42 watts pa lang yung ating loading dito sa branch circuit number 1. So, napakaliit lang yung loadings natin. No? Kaya, napaka-safe naman na mag-designate. Depende sa kung ilang ilaw. Pero, I recommend na mag-consult kayo sa isang electrical engineer para naman guided tayo kapag magde-design tayo ng ating lighting layout. Proceed naman tayo sa second floor. So, sa second floor, from our light dito sa ating hagdan, maakyat tayo dito sa stairs and dito na sa landing yung ating 3-way switch. So, 3-way switch natin, again, dito sa may baba, dito ko siya nilocate. So, yung magiging location niya sa taas is yung pagdating mo sa taas para mas madali yung ating access sa switch ng ating ilaw. Kung sakali man na gabi na, so pinatay ko na tong 3-way switch. Ang open naman natin dito is yung pinakamalapit, which is yung lighting dito sa gitna and also dito sa hallway. Pwede natin gamitin yung 2-gang switch natin dito. Pag inopen ko to, dito siya magko-connect sa end, switch O. Kung sakali man na gusto ko lang i-open to,
andito lang yung access natin ng ating switch. So, madali naman natin itong ma-open. Okay? Next naman is yung dito sa may papuntang storage and toilet and bath. Lagay ako dito ng isang switch para meron tayong lighting dito sa place na to. Para kung sakali man na meron siyang ilalagay dito sa cabinet niya, is meron siyang liwanag dito sa place na to. Kapag pumunta naman siya dito sa ating storage, meron naman siyang ilaw. And dito rin sa toilet and bath, kapag binuksan naman niya dito yung switch, dito sa switch K, ayan. So, ito yung maiilaw natin na ilaw. Enough naman yung kanyang space para mapailaw yung ating toilet and bath. Sa bedroom, kung sakaling managaling ka ng hagdan, ang unang maabutan dito is yung ating switch na nasa gilid, malapit sa ating door. Switch J. And kapag binuksan natin to, ang ilaw dito sa gitna ang mag-o-open. So, kagaya ng bedroom 1, para silang symmetrical. Kapag nandito naman tayo sa bedroom number 2, yung switch I naman ang i-open natin. Yung switch I ay mag-trigger ng opening dito sa ating light na iisa lang. Kung galing tayo ng hallway, and ito yung opening natin ng door, andito yung ating switch H. Okay, so switch H, ang gagawin natin dito is magde-designate tayo ng isang ilaw. For me lang for me, kasi ako yung nag-design nito. But it is up to you kung gusto nyo damihan yung ilaw dito. Wala namang problema. As long as tama yung ating designation ng ating branch circuit natin and also yung magiging switch wire natin dito kung sakali. Dito tayo sa ating master bedroom. So sa master bedroom, andito yung ating switch H. Papunta tayo dito sa ating ilaw sa pinakagitna. After nyan, pupunta tayo dito sa ating balcony kung sakali man na gusto nyo nang tumambay sa labas. Dito yung switch nung sa kanilang balcony. Isa lang naman yung switch niya dito kasi isa lang yung ilaw na dinesignate natin dito sa balcony. So ako naman dito is nag-designate naman tayo ng ating branch circuit number 2 dito sa ating second floor. So andito lahat yung ilaw. Wala namang problem dito kasi maliit lang yung loadings natin dito sa kada ilaw na dinesignate natin. We have now our lighting layout. So, next naman dito is yung ating power layout. So, sa power layout, ilalagay natin dito kung saan natin i-designate yung ating mga outlets. We have different types of outlets. So, yung pinaka-basic or yung pinaka-common na ginagamit natin is yung convenience outlet or yung outlet na nakikita natin sa pader. So, yung dalawahan na saksakan na nakikita natin sa pader, yun yung tinatawag nating convenience outlet or for exact name is yung duplex convenience outlet. And also, meron naman tayo ng mga ECU or air conditioning unit outlet, range cooker, washing machine, water heater, and other special outlet para mailagay natin dun yung ating mga appliances natin. Okay? Power layout, ito yung existing na layout ng ating outlet except dito sa dulo. Ito ako nag-designate ng ating range outlet. Also, nagdagdag ako dito ng weatherproof. So, yung may takip na convenience outlet. Itong mga outlet na nandito is ito yung existing based doon sa kanilang bahay. Dagdag din tayo dito ng refrigerator outlet. Meron siyang sariling branch circuit. Ang purpose lang naman ito is for safety ng ating appliance. Ito naman sa range natin is malaki kasi yung kanyang hinahatak na wattage. It is safe na maglagay tayo ng own branch circuit nitong ating range cook. Ang makikita nyo dito sa ating outlet symbol is yung kanilang symbol which is yung bilog and may dalawang stick. So kapag nakakita tayo ng outlet, palagi nating titingnan yung ating leg, yung parang paa niya. Dapat is naka-attach siya dito sa may pader. Most likely kasi ang ginagawa ng mga student kapag gumagawa is yung ating outlet, for example, minsan kinakopy lang tapos dinidikit lang dito. Maling-mali po yun. Dapat naka-attach yung parang leg niya dito sa ating wall. Kagaya nito. Dapat naka-attach siya doon sa ating wall yung ating parang binti or leg niya. So, dito naman tayo sa ating second floor. So, sa second floor, we have multiple outlets na dinesignate ko kasi ang gusto ko dito is marami yung saksakan, at least 2 or 3 kada kwarto para hindi limited yung kanilang saksakan. Siyempre, meron silang tamang wire size. Okay? Pagkaakyat natin ng second floor, ang una natin makikita dito is yung ating convenience outlet. Nakaposition dito malapit sa ating stairs. Pa tayo dito mga outlets dito sa may gitna, dito sa hallway, at least isa. Ito naman sa bedroom. Mapapansin nyo na nag-alat ako ng space dito kasi andito kasi yung ating cabinet. So, matatakpan ng cabinet yung ating outlet. Kaya, inusad ko siya banda rito, malapit sa pinto. Then, connected siya dito sa may gilid
Kasi andito yung ating bed. O, hindi natin pwedeng ilagay malapit dito sa may bintana yung ating outlet kasi matatakpan ng kama yung ating outlet. Naglagay ako dito para kung sakali man na gusto nilang maglagay ng television is may provision tayo dito ng outlet. Ganoon din sa ibang bedroom. So, dito rin sa bedroom number 2, meron ako ditong outlet. Dito rin sa part na to and dito rin sa malapit sa bed. Ito yung bed natin. Dito nakalocate. Dito rin sa master bedroom, naglagay ako dito ng 3 outlet. Malapit sa pinto, 2 rito sa gilid. Kasi, meron silang place kung saan makapagsaksak sila dito ng lampshade nila. Yung ating weatherproof outlet dito sa labas, sa balcony. Para hindi na sila maghahanap ng saksakan dito sa papuntang master bedroom. At least, meron silang access dito sa malapit. At mapapansin nyo na meron tayong outlet ng AC. So, ito yung ating outlet for air conditioning unit. Ito yung symbol natin na para mapakita natin na andito yung saksakan or dito yung outlet ng ating aircon. Nag-designate tayo ng ating aircon kada kwarto. Dahil yun yung gusto ng ating client. Mapapansin nyo yung symbol natin. Iba yung itsura nito sa itsura nito. Parang outlet din natin. Dapat, itong arrow naman na to is nakaturo doon sa ating wall. Meron kasing student ang ginagawa. Kapag halimbawa man, meron tayo ditong ACU. Hinapin nila. Example, gusto nila magkaroon ng ACU dito sa living area. Pero yung outlet, nakaganito lang. So, maling-mali po yan. Dapat, ang gagawin natin dito is, i-rotate muna natin yung ating symbol and ituturo natin sa pader. Tinuro natin sa pader, dapat naka-attach dito. Ayan. Pag naka-attach dito, iusad din natin yung text para mas malinis tingnan. So, ayan. Meron na tayong symbol ng ating AC. So, ganito dapat ang ating pag-drawing ng ating special outlet. Ayan, ACU natin. Sa ating ACU, ang ginagawa natin dito is, meron silang sariling branch circuit kasi iniiwasan natin madamage yung ating outlet kapag nagkaroon siya ng load dito sa ating AC. Solo niya tong breaker na to. Yung ating mga convenience outlet, by the way, is dinesignate natin into 2 branches dito sa ating second floor. Malayo kasi yung magiging branch natin dito. Kaya hiniwalay ko sila ng branch circuit para madali ang kanilang installation. Madali yung ating magiging troubleshooting kung sakali man nagkaroon ng problem yung ating outlet. Designate tayo ng branch circuit. Ito yung kanilang position ng ating mga outlet. Meron na tayong lighting layout and meron na tayong power layout. Dito natin makikita na makapag-designate tayo ng ating breaker sizes, wire sizes dito sa ating schedule flow. May parts yung ating schedule flow. Sisimula muna tayo dito sa circuit number. Ito yung dinesignate natin sa ating circuit. Next naman is yung ating load description. Small detail lang kung ano yung pangalan ng ating branch circuit. Ang purpose naman na rating is dito tayo magde-designate kung ilang VA or volts ampere yung kada one outlet na ilalagay natin sa ating branch circuit. Kung meron tayong rating, syempre, bibilangin natin ilang piraso ba or quantity yung ilalagay natin na outlets or yung lightings natin sa ating branch circuit. Kapag meron na tayong rating, syempre, pagsasamahin natin by their quantity. So, rating times quantity is yung kanilang total VA, voltage, amperes. Ang kinakarga naman sa ating bahay is yung 230 volts. Given yan. Hindi ito nag-iiba. Okay? 230 volts tayo. Para makuha naman yung ating amperes is yung VA, i-divide natin sa volts. So, VA divided by volts is makakancel yung dalawang V and matitira sa atin is yung A or yung ating amperes. 80 is yung tinatawag nating ampere trip. So, ito na yung size ng ating breaker. Yung wire and conduit sizes. Yung wire and conduit sizes is, ito na yung ating magiging designation dito sa ating branch circuit. Let's have an example. Circuit number 1. Ang nilagay natin dito is yung pin line. Sa rating, I assume na 30 watts yung ating ilaw. But yung 30 watts is napakalaki ng designation yan kasi wala namang gagamit ng halos 30 watts na ilaw sa bahay natin. Kasi most likely ang ginagamit sa mga bahay, merong 3 watts, merong 6 watts, merong 9 watts, 12 watts na LED light. Enough naman na yung ilaw na yon para mapagana natin siya sa ating circuit. I designate only 30 watts kasi para malaki yung allowance ng ating branch circuit. So, meron tayo ditong 30 watts and meron tayo ditong 7 quantity. So, therefore, 30 times 7 is 210. Dito na natin siya ilalagay sa ating VA. Ito na yung ating 210 volt ampere. So, para makuha natin yung amps nito, yung VA natin, i-divide natin sa volts. 210 divided by 230
Ang makukuha nating ampere dito is 0.91 amperes. So, ito yung magiging load natin sa branch circuit number 1 and napakaliit lang ng loading natin. Unlike dito sa kayang i-handle ng 15 ampere is yung 80% niya which is 12 amperes. Napakaliit ng designation natin dito sa ating branch circuit. Then, ito yung pinakamaliit na breaker size natin based sa ating Philippine Electrical Code. Most likely, syempre, ginamit natin na wire sa ilaw is 2.0 mm squared. But for me, I use 3.5 mm kasi para maliit yung ating magiging voltage drop dito sa ating branch circuit. Dalawang 3.5 mm squared na THHN. Conduit size natin dito is PVC na 15 mm yung kanyang diameter. Ganun din yung concept ng iba. Yung pinlight natin may 30 watts yung ginamit natin dito. Then 10 yung ating ilaw. Then multiply 300. Divide natin sa 230 volts is 1.30 ampere. So, ganun din yung designation natin na 15 amperes lang. Dalawang 3.5 mm squared na THHN in 15 mm diameter na ating PVC. Dito naman tayo sa ating convenience outlet. So, always ating gagamitin ang 180 kada quantity ng ating convenience outlet. Sa ground floor, yung branch circuit number 3 natin is 6 yung ating outlet or yung convenience outlet. So, 180 times 6 is 1080 VA. So, yung 1080 VA natin, di-divide natin sa 230 para makuha natin ampere, which is 4.7 ampere. Yung 4.7 amperes natin, ito yung magiging loading ng ating branch circuit number 3. Breaker size natin dito is 20 ampere trip. So, 20 ampere trip, ang maximum na kanyang i-handle is yung kanyang 80%, which is yung 16 ampere. Nito naman, most likely kasi sa mga outlet, ang ginagamit is 3.5 mm. Okay lang yun, no problem. But for me, nag-upsize ako for the sake of the distances kasi malalayo yung ating loading. Iniiwasan natin yung voltage drops. Nag-designate ako ng 5.5 mm squared na THHN in 15 mm diameter ng ating PVC. Ganun din sa iba, 180, tapos 6 quantity din, 1080, 1080 divided by 230 is 4.7 amperes. Ganun din. Dito naman tayo sa ating refrigerator. Sa refrigerator, most likely, kanilang loadings is 500 watts, 1,000 watts, so on and so. For me, i-recommend ko sa inyo is mag-search kayo nung magiging wattage nung ating refrigerator. Kasi nakadepende kasi yan sa kung ano yung magiging loading natin. Baka mamaya, malaki yung ating refrigerator, pero maliit lang yung designation natin. I-search nyo or hanapin nyo yung magiging wattage rating ng ating refrigerator outlet. For me, ang nare-recommend ko dito is make sure nyo na naka-round off yung ating wattage para meron tayong allowance dito sa ating loading ng ating refrigerator. Siyempre, iisa lang yung ating loading dito. 1,000 divided by 230 volts is 4.35 amperes. Ating magiging designation natin dito is dalawang 5.5 mm squared na THHN. Ito yung ating magiging branch circuit wire natin. Plus, isang 5.5 mm squared na THHN. So, ano tong wire na to? Ang wire na to is same din ng wire nila, but meron siyang G or yung ating grounding. Nag-designate tayo ng grounding kasi para meron siyang grounding system dito sa ating refrigerator. Tatlong wire na to, kasya na siya in 20 mm na PVC. Paano naman dito sa ating range outlet? So, sa range outlet, most likely kasi malaki yung mga loadings nila, but I usually designate 3,000 watts dito sa ating range outlet. For me, enough na yun makapagpagana ng ating range hood natin. 3,000 times 1, which is iisa lang yung load natin, is 3,000 VA. 3,000 VA to get the ampere is we're going to divide it by 230 volts. 3,000 VA divided by 230 V is 13.4 amperes. Nag-designate ako ng mga range outlet by 30 ampere trip kasi ito yung safe na designation ng ating breaker. Meron kasi tayong tinatawag na starting current and enough naman yung kanyang starting current para maggumana siya by using 30 ampere trip na ating breaker. I designate also ng 5.5 mm squared na ating branch circuit and yung grounding natin dito is also 5.5 mm squared. They are in 20 mm diameter ng ating PVC conduit. Naman tayo sa ACU outlet. So, sa ACU outlet, ang gagawin natin dito is magde-designate tayo ng ating wattage instead yung ating ampere. Kasi, ang ating
amperes is already given na sa ating Philippine Electrical Code. Ito yung ating reference no sa ating PEC. As you can see, na nakalagay dito lahat yung ating types of horsepower ratings natin. So makikita nyo dito sa reference, 1 horsepower is 8 amperes by 230 volts. Yan yung ating designation. By the way, itong reference na to is from PEC. So kindly check it sa PEC para magkaroon tayo ng idea kung ano yung magiging amperes natin dito sa ating ACU outlet. Specifically sa mga ganitong maliliit lang na loadings. Yung 8 amperes natin dito, imumultiply natin sa 230 volts para makuha natin yung ating VA. V times A, 230 volts times 8 ampere is, we have 1,840 VA. Never use yung 1 horsepower equals 746 watts. Hindi natin i-apply dito sa ating loadings. Don't forget sa ating description is nakalagay yung ACU outlet and yung kanyang loadings. Don't forget, okay? Kasi baka mamaya malito yung electrician kapag mag-i-install na siya ng kanyang outlet, malito siya. Baka mamaya malaki pala yung loadings. Maliit lang na wire size ang ginamit niya. So, delikado yun. We have now our 8 amperes. So, sa 8 amperes, minsan ginagawa ko sa ACU, kaya na siya ng 30 ampere trip na breaker. Hindi ko ma-recommend yung 20 kasi baka mamaya mag-trip off siya dahil sa kanyang starting current. Ating wire size dito sa ating ACU is yung minimum na wire size ng ating ACU, which is 5.5 mm squared. Don't use 3.5 mm squared dahil maliit lang yung wire size niya compared dito sa 5.5 mm squared. Always use 5.5 mm squared kapag mga malalaki yung appliances natin, specifically kapag sa mga ACU. Rounding natin dito is 5.5 mm din in 20 mm diameter ng ating PVC. Mapapansin nyo is meron tayong spare. Ang purpose ng spare is para magkaroon tayo ng dalawa or isang slot na kung saan dito tayo maglalagay ng breaker. Kung sakali man na mag-e-expand yung bahay natin, meron tayong allowance na ikakabit yung ating breaker. For me, if nagde-design ako ng electrical plan and we have schedule of loads and gusto ni client ng spare, I usually make the branch circuit even numbers para maganda siyang tingnan kapag inopen mo siya. Hindi siya bungi kapag inopen. Okay? So, kung halimbawa, natapos tayo sa number 10. So, para maging even number, ginagawa ko is nagde-designate ako ng dalawang spare, which is okay lang naman. Paano naman kung halimbawa, nandito lang tayo sa number 11. Example, yung ACU's outlet natin is hanggang 11. So, ginagawa ko is, nagdadagdag ako ng isang spare para maging even number pa rin yung ating branch circuit dito sa ating schedule of loads. So, okay lang naman yung ganun designation. Wala namang problema. And pwede kayo mag-designate ko anong breaker size. So, for me, I usually select 20 ampere trip kasi enough na yon para mapagana natin yung ating spare. Sa total, ang tinototal lang dito is yung ating VA and yung ating amps. Ito lang ang tinototal. Hindi tinototal yung rating. Hindi yan tinototal ha. Yung quantity for me, pwede naman siya i-total kung gustong malaman ng electrician kung ilan yung i-install nila. Optional naman yung maglagay ng quantity total dito. Okay lang naman. But for me, minsan di ko siya ginagawa. Kasi ang purpose na natin dito is yung calculation natin ng magiging main overcurrent protection. We have VA, ayan, isa-summation natin siya. And then yung amperes natin, isa-summation din natin siya. So na yung ating naging total, which is 13,450 VA. And yung amperes natin is 58.48 amperes. Base tayo dito sa ating watts or yung VA natin. So 13,450. I-divide natin siya sa 230 volts is we have 58.48 amperes. Kung ito na yung ating total current natin is magde-designate tayo ng ating main overcurrent. So, yung main overcurrent natin is yung 25% ng highest motor. 25% ng ating highest motor is yung ating range outlet. So, sa range outlet natin is yung 13.4 amps. Therefore, kung meron tayong 58.48 amperes plus yung ating 13.4 ampere na ating 25% is isa-sum up natin and we have 61.74 amps. Therefore, magde-designate na tayo ng ating breaker size. Nag-assume ako na baka kasi mamaya mag-expand yung bahay natin. So, maganda yung designation natin ng 100 ampere. Magandang way na rin to para kapag expand sila kung sakali. 2 poles yung ating breaker in 32 mm
diameter ng ating RSC, which means rigid steel conduit. Bakal yung ating conduit sa labas. Wire naman natin is dalawang 30 mm squared na THHN. 8 mm squared na ating THHN na ground. Magiging wire and breaker, also yung ating conduit size dito sa ating main break. Ito lang naman yung way para matutunan natin yung schedule approach, which means to understand kung ano ba yung wire size natin, ating breaker size, and also yung ating conduit size. Proceed tayo sa ating magiging final drawing. Single line diagram, naka-indicate dito lahat ng mga naging designation natin ng wire and yung ating breaker size. And also nakalagay dito yung main manggagaling sa ating service entrance. Magpo-proceed muna tayo dito sa ating service entrance. So makikita nyo dalawang L or dalawang line and meron tayong grounding. Yung ating service entrance conductor, we have dalawang 30 mm squared na ating line, and then yung ating grounding naman dito is 8 mm squared in 32 mm diameter yung ating RSC or rigid steel conduit. Service entrance natin, dumaan siya sa ating kilowatt-hour meter. Sa kanilang kilowatt-hour meter, dito sa case na to is yung kanilang existing is walang ECB or walang enclosed circuit breaker. But pwede naman tayo maglagay ng ating enclosed circuit breaker para sa protection ng ating main. Dadaan siya sa ating panel board. Ating feeder natin is dalawang 30 mm squared na line and also isang 8 mm na grounding natin in 32 mm diameter ng ating RSC. Then, ang gagawin natin dito is yung ating panel board is meron tayong 100 ampere trip na main. So, yung main na kinalculate natin kanina dito sa ating schedule of loads. We have the breaker symbols ng ating mga branch circuit. Ito yung designation natin ng mga branch circuit natin kanina. Dito nakalagay yung ating mga breaker size and yung ating description ng ating load para hindi tayo malilito sa kung ano yung magiging designation natin ng ating branch. Ito yung ating legends na ginamit natin dito sa ating drawings. Nakalagay dyan lahat ng mga pangalan ng ating outlets, yung mga ilaw, types of switches, mga wires, panel board, pin light, circuit breaker, home run circuit para meron tayo reference kung ano yung mga symbols na ginamit natin dito. Most likely, ito yung nababasa natin sa mga plano. And ito naman is to describe on how are we going to install our electrical system sa ating structure. Ganito ako mag-design ng ating electrical plan. Medyo malalim na yung explanation natin dito, but ang purpose natin dito is to ensure na tama yung pag-install natin ng mga outlets, lightings, and also yung mga panel boards natin. Kasi napakahalaga na magko-comply tayo sa mga authorities natin. Specifically, sa Philippine Electrical Code, huwag natin kakalimutan kapag magde-design tayo ng electrical plan, always have a reference dito sa ating Philippine Electrical Code. Yung mga wire sizes natin dito, yung mga breaker size natin dito is galing sa ating Philippine Electrical Code. Yun yung guide natin pag magde-design tayo ng ating electrical system. And that concludes our video. I hope that you learned something about designing a simple electrical system dito sa ating bahay. Ito naman ay maliit lang naman na structure, but I hope na yung video na to is maka-help kasi andito yung foundation and basics ng ating pagde-design ng ating electrical system. Sana maging reference nyo to kapag nagde-design na kayo ng electrical plan. And if you have any questions, kindly comment dito sa ating video para kung sakaling man ay masagot natin yung mga concern. I hope na makatulong yung video na to kapag magde-design na kayo ng electrical plan. Again, thank you so much guys for supporting my video, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking video, kindly click the subscribe button sa ilalim ng ating video, and kung gusto mo na maging updated sa mga ginagawang video is make sure na i-click mo yung notification bell and select. So thank you so much guys, and I hope that I'll see you in my next video.